At sa mapagpalang gabi po sa bawat isa atin. Hallelujah. Nawa po ang bawat isa ay maayos po sa araw na ito, sa gabing ito. Amen. At marahil mga mahal na kapatid, nais kong basahin muna ang ating talata bago tayo manalangin. Nawa lahat ay mayroong Biblia, mga mahal na kapatid, sa gabing ito. At basahin po natin sa Ezekiel chapter 36 from verse 26 to 27. Kung inyo pong nasumpungan, mabasa po natin dito. Sabi rito, "A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh." In verse 27, "And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment into them." Sabi sa Tagalog, sabi rito sa verse 26, "Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa, at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman, at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga katulan at isasagawa." Can we say amen? Ang tayo po ay magsiyoko minsan pa sa oras na ito. Hallelujah, purihin ka aming Diyos, aming kamong pinapasalamatan. Lord, salamat po muli sa pagkakatipon sa araw na ito. Ikaw ang naghanda, Panginoon, ikaw ang gagawa, ikaw ang kikilos sa aming kalagitnaan. Nang sa gayon, Panginoon, ang bawat isa sa amin, hallelujah, hindi makita ang tao lamang, Panginoon, kundi makita ay ikaw, Panginoon, na gumagawa sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, anumang pangangailangan ng bawat isa sa amin, ikaw ang tutugon, sapagkat ikaw ang may plano at may layunin ng lahat ng ito. Sabi pa nga ng iyong anak na ang aming Panginoong Jesucristo, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na mumutawi sa iyong bibig. Papakita, Panginoon, na ang salita mo, hallelujah, isang pagkain na walang sino man ang makakapag-provide sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, patuloy lamang kaming tumingin sa iyo, patuloy lamang kaming umasa sa iyo, Panginoon, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng pagkain ng aming mga kaluluwa, ng aming mga espiritu. Kaya, Panginoon, sa iyo lamang po namin binabalik ang lahat ng pasalamat, kapurihan, sa pangalan mo, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? At malaya pong makakupo ang bawat isa. Hallelujah. At tunay na napakainam na tayo ay muli na naparito sa gabing ito. So, na-announce po, mga mahal na kapatid, yung aming napagmitingan noong nakaraang linggo, na pinaabot sa atin na yung mga umiinom po doon sa baba, gamit po yung ating water dispenser, mga mahal na kapatid, na gumagamit po ng plastic cups. Pagkatapos na gamitin ay idiretso sa basurahan. At dadagdagan ko po, mga kapatid, kung kayo po ay uminom at di nyo po naubos yung tubig, huwag nyo pong itatapon yung tubig sa may bintana, kasi po kakalawangin yung bintana natin. Mas maaari itapon nyo na lang po doon sa may CR para hindi na po maging hindi mainam na tingnan yung ating bintana. Kasi minsan pagbasa ay napakapangit pong tingnan nung ating bintana. So, yun lang po yung aking dadagdag sa bagay na yun. At sa araw din pong ito, sa gabing ito, mga kapatid, ay merong pagbabago, sapagkat yung mga kapatid natin na nasa baba, kapag Miyerkules, ay wala po muna mag-i-stay doon. At ini-encourage ang bawat isa na hindi naman po dikon, na kayo po ay umakyat dito sa taas. So, yung mga dikon po na nasa baba, dala-dalawa, I mean. At dito sa taas ay dalawa. Hindi ko alam kung dalawa or apat. So, alam nyo po yung gagawin nyo, mga kapatid. So, sa oras na ito, mga kapatid, ay yun po yung ilang bagay sa aming napagmitingan, at marahil napakarami pa. So, paabot ko na rin. Meron tayong bagong setup ng song leader. So, dati dalawa, ngayon tatlo na, mga mahal na kapatid. Naidagdag na po si Kuya Ninoy. So, pwede po ba nating palakpakan natin, Panginoon? Amen. God bless you, Kuya Ninoy. At nag-message nga sa akin si Brother Jeff na habang sila ay pauwi, di ko alam kung nasa sakyan sila,
i-play niya ata yung ating praise and worship. At nung mapakinggan nila yung introduction ng ating kapatid, Brother Ninoy, ay nagtawanan sila kasi, "Oy brother, ikaw pala yung hadlang," parang ganun mga kapatid. At ganun yung naging pangyayari. Nagkatawanan sila. So basahin ko yung message ng ating kapatid, yamang nadaanan natin dyan. So sabi niya rito, "Napatawa sa mga isa di ko marungog si Kuya Ninoy. Timing kaya na nag-iirunggo ako na pauli kami. So sabi nila, ikaw pala ang hadlang brother eh. Haha. Kaya sabi nila, dito na lang daw ako kasi mas kailangan nila." So ito ay kakatuwang bagay, pero itong bagay yung nakita ko dito na marahil ginamit lang ng Panginoon yung ating kapatid na marahil pumaroon sa Baclaran, Bulacan mga kapatid, para yung ating kapatid ay ibalik muli sa pagiging song leader. So sabi ng mga kapatid doon, kasi balita din ng ating kapatid, Brother Jeff, na nagkakaroon ng ilang mga pagbabago din doon. Dahil nung mawala siya doon, mga kapatid, ay tila baga unti-unting nagkaroon ng, sabi niya pa nga ay nagkaroon ng ilang panlalamig, karoon ng pagbabago dahil mayroong something na hindi na handle ng ilang mga bagay. So ini-encourage yung ating kapatid, Brother Jeff, na mas kailangan daw siya doon. Pero hindi ako nag-reply sa kanya, nag-react lang ako. Sabi ko, ayokong magkaroon ng ilang reply sa bagay na ito. Kaya Brother Jeff, kung nakikinig ka, bakit wala akong reply? Kasi baka may masabi ako, magdesisyon ka na bumalik ka doon. So, ngayon pa man mga kapatid, nagpapasalamat tayo. Yung nakaraang linggo ay marahil isang vindication yon. At nakita ko din yon mga mahal na kapatid, na yung ating kapatid ay meron pang isang bagay na kinakailangan gampanan sa kanyang buhay. So, patuloy lang po tayo mga mahal na kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. At sa oras din naman na ito, ay gawin din natin yung ilang ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. At napakainam mga mahal na kapatid, na kapag nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, ito ay mayroong reward sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga kapatid, ayokong magbigay ng ilang pang mga bagay. Marahil sa linggo na lang yung ilang mga announcement. So bukas, advance happy birthday na lang sa ating mga kapatid, Sister Rica at kay Deo. Hi kay si Kaya. So God bless sa inyong dalawa mga kapatid. So sa oras na ito, balikan natin yung ating binasa mga kapatid, para maibigay ko sa inyo yung title natin sa gabing ito. So sabi rito mga kapatid, Ezekiel 36 verse 26, isang pamilyar na pangungusap, isang pamilyar na talata, which is pangungusap ng ating Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel, kaya naisulat ang talatang ito. So sabi rito, a new heart also will I give you. A new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. And you shall keep my judgment and do them. So ito po ay napakainam na pangungusap, isang prophecy, mga mahal na kapatid, na nabanggit, na isulat sa banal na kasulatan, maraming panahon na ang nakalipas, at pinaintulutan mga kapatid, at talagang iningatan ng Diyos ang mga salitang ito para mailagay sa banal na kasulatan para dumating sa ating panahon na ito ay nababasa pa rin. At alam natin, kapag sinabing prophecy, ito ay mangyayari sa hinaharap. So ako ay naniniwala mga kapatid, na ito ay nangyari na, especially sa ating Panginoon, at ito ay marahil mayroon pang ilang mga isa sa katuparan sa huling mga araw na ito. Naintindihan niyo po ba ako mga kapatid? Ito ay isa sa katuparan ng Panginoon sa mga tao na nais niyang gamitin sa huling mga araw na ito, sapagkat nais niya na ingatan ang kanyang mga salita at gawin ang mga bagay na ito. Pero ang nais ko pong ipakita sa gabing ito, hinango ko po ang paksa, sapagkat dito ko po nakuha ang paksang ito mga kapatid sa pangangaral ng prophet, na why some people can keep the victory
So ito ay pangangaral ng prophet 1957. So hindi na po ako nag-title ng, sinisikap ko nga sana magkaroon ng iba pang title, pero nahirapan din akong mag-create ng bagong title, kaya kinuha ko na lang po yung pangangaral ng prophet. So why some people can keep the victory? So bakit daw, sabi ng prophet, bakit daw ang ilang mga tao ay nahihirapang ingatan ang pagtatagumpay? Yes, totoo po ang bagay na ito, mga mahal na kapatid, sapagkat malimit naman po sa atin bilang tayo ay nandito sa laman na ito, dito na tayo nakakulong pa rin, mga kapatid, nahihirapan tayong panatilihin ang patuloy na pananagumpay sa espiritual na pakikipagbaka. Meron po ba ditong hindi na nadadaig ng kaaway? Meron po ba ditong hindi na nagkakamali? Di ba lahat pa rin po tayo dito, mga kapatid, ay nahihirapan. Lalong-lalo na kung hindi po natin naiingatan ang ating mga sarili. So, why some people can keep the victory? So, babalikan lang po natin back to the beginning, which is the Genesis, mga kapatid, na kung atin pong babasahin muli sa Genesis chapter 3, balikan lang natin from verse 1, para dito tayo kumuha ng introduction, mga mahal na kapatid. So sabi rito sa verse 1, sa Tagalog na lang, mga kapatid, ay mababasa po natin. So yung ahas na yan ay naisalin na lang na ahas, which is ang pinaka-original niyan, mga kapatid, ay serpent. So medyo malalim kasi yung serpent, mga mahal na kapatid. So ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, so nagkakaroon ng conversation, mga kapatid, nagkakaroon ng pag-uusap sa Eva, at ang serpente, na kung saan alam naman natin ang serpente ay ang unang kalagayan nito, mga mahal na kapatid, ay hindi gumagapang na kagaya ng ahas na meron sa ating panahon. So ito ay isang upright, mga mahal na kapatid, upright mammal, kagaya ng ating ginagamit na description sa nilalang na ito ng Diyos. Sabi rito, ang ahas ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay ba ang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? So nagkaroon sila ng pag-uusap, mga mahal na kapatid, na parang tinitingnan ng serpenteng ito, sinusubok ang babae, mga mahal na kapatid. Sinusubok sa bagay na kanyang nauunawaan, sinusubok sa bagay na kanyang naintindihan, at sinusubok sa bagay na kanyang ginagawa. Yan po yung makikita natin, mga kapatid. Sinusubok sa Eva sa bagay na kanyang ginagawa. So ano po yung ginagawa ni Eva? Pagpatuloy lang po natin, mga kapatid. At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kang kakain niyaon, ni huwag ninyong hihipuin, baka kayo mamatay. So mayroong sinabi rito sa Eva, mga mahal na kapatid, na mayroong kinalaman sa bagay na kanyang naintindihan. Sinasabi niya lamang, mga kapatid, kung ano yung kanyang nauunawaan at kung ano yung kanyang ginagawa at kung ano yung kanyang naintindihan base sa sinabi ng kanyang asawa. So bakit ko po sinabi na base sa kanyang asawa? Sa sinabi ng kanyang asawa? Sapagkat, pwede bang bawasan ng konti ng echo, mga kapatid? So, sapagkat, mga kapatid, nakabase sa Eva sa mga bagay na sinasabi ni Adan. Which is, alam naman natin, from Genesis chapter 2, ibinigay ang utos kay Adan, yung bagay na ito na sinabi ni Eva, na huwag nilang kakainin o hihipuin, mga kapatid. Pero yung hihipuin kasi ay halos na idagdag na lang din yan, mga kapatid. So, huwag nilang kakainin yung halamanan na nasa gitna ng, yung kahoy na nasa gitna ng halamanan.
So yan po ay isa, mga kapatid, na nagpapakita na yung bagay na napakinggan ni Eva kay Adan ay nagkaroon ng karagdagan. So alam naman natin na yung utos na ito, nasa Genesis chapter 2, mga kapatid, na sinabi sa verse 16, rito, balikan natin, Genesis chapter 2, verse 16, para makuha natin, para sa ilan natin mga kapatid, na bago pa lang. Verse 16, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki, na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain na iyon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So malinaw mga kapatid, na walang binanggit dito, nahihipuin. Di ba? So ilan yan sa mga na nabanggit na Eva na kanyang naidagdag ayon sa kanyang pagre-recall sa panahon na nag-uusap yung mag-asawang ito. So alam naman natin to mga kapatid. In verse 4, sinabi na nung ahas, nakikipag-usap yung ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain na yun, ay madidilat niya ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. So sa madaling salita mga kapatid, nahulog, ibig sabihin nadaya si Eva mga kapatid sa pamamagitan ng mga tusong pangungusap ng ahas, ng serpente. At tatalon tayo mga kapatid, from verse 16 ng Genesis chapter 3, ay dito natin makikita yung sumpa, yung pakikipag-usap na ng Diyos sa babae, sa serpente, at kay Adan. So sabi rito sa Ingles, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow in thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children. And thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. So pinakita ng Diyos mga kapatid, na dati ay pantay yung kalagayan ng babae at ng lalaki. So nang magkasala si Eva, nang madaya si Eva mga mahal na kapatid, nagkaroon ng pagbabago sa setting doon sa Garden of Eden at sa pamamalakad dito sa ibabaw ng lupa, unang-una sa unang mag-asawa dito sa ibabaw ng lupa. So nagkaroon ng pagbabago na yung desire ng kanyang asawang babae ay mapapa sa kanyang asawang lalaki. At magkakaroon ng pagbabago na kinakailangan magpasakop yung babae sa kanyang asawang lalaki. Yun yung naging sumpa, mga kapatid. Yun yung naging another commandment ng Diyos. Bakit yung nasabing commandment, mga mahal na kapatid? Dahil kung ito na talaga yung batas ng Diyos sa babae, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, hindi mahihirapan yung ilang mga lalaki na ipasubmit ng mga babae yung kanyang sarili sa kanilang asawa. Kaya ito ay naging commandment, naging sumpa, pero bakit hindi mangyari, mga kapatid, na yung asawang babae makapagpasakop sa kanyang asawang lalaki? At yan po yung binasa natin mga kapatid sa Ezekiel chapter 36, na kinakailangan natin ng bagong puso. Kinakailangan natin ng bagong espiritu at espiritu ng ating Diyos. Tatlong bagay ang makikita natin doon. Kinakailangan natin ng bagong puso, pusong laman, at bagong espiritu, at ang pangatlo ay ang espiritu ng ating Diyos. Amen. Tatlo yung kailangan natin base dito sa ating binasa. Una, isang pusong laman galing doon sa pusong bato, mga kapatid, na mahirap sumunod sa Panginoong Diyos. Mahirap mag-obey, mahirap magpasakop, mahirap sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kinakailangan magkaroon ng pagbabago ng puso, pagbabago ng espiritu, at saka ilalagay ang espiritu ng Diyos. Kaya sabi rito sa verse 17, kung inyong mapapansin yung verse 16 and verse 17, meron ditong pagkakaiba. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee. So kanino iniutos mga mahal na kapatid? Kay Adan.
Kaya ako po nasabi kanina na yung utos na huwag kakain ng pinagbabawal na punong kahoy na ito ay nanggaling sa Diyos, ibinigay sa kanyang asawang lalaki. Kaya nung nag-uusap si Eva at yung serpente, mga kapatid, hindi tiyak si Eva sa bagay na kanyang sinasalita. At dito, mga kapatid, makikita din natin na nagkaroon ng kaunting kapabayaan si Adan dahilan napahiwalay siya sa kanyang asawang babae. At nagkaroon ng pagkakataon ngayon ng serpente, mga kapatid, na madaya yung babae. Kaya pala dapat hindi maghiwalay yung mag-asawa. Dapat pala palaging magkasama, mga kapatid. So sabi pa rito, saying that thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. So take note the word which I commanded thee. So yung pinakautos na ito, mga kapatid, ay tinanggap ni Adan sa ating Panginoong Diyos personally, at yung utos na ito ay nasabi na lang ni Adan sa kanyang asawang babae. Diyan po nahulog yung tao. So bakit ba nangyari yung ganito, mga mahal na kapatid? Kung titingnan natin, wala pa yung kasalanan, puro pa yung puso ng tao. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid? Meron lang tayong kaunting pagbabago kasi yung mga bata nandito na sa taas. Pero nawa, kagaya ko, sinisikap kong wag ma-distract, mga mahal na kapatid. Ganon din nawa kayo, mga mahal na kapatid, wag po kayong ma-distract at maging focus lang tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Napakarami kasing lumilinga na napakahirap tingnan. Linga ng linga, mga mahal na kapatid. Kaya ako din, ay nahihirapan din tumingin sa inyo kasi linga kayo ng linga. Pero gayon pa man, mga kapatid, ang utos sa atin ng Panginoon sa gabing ito, makinig tayo ng maayos. Amen. So sana tayo. So paano mahuhulog yung tao sa kasalanan na kung yung puso ng tao ay puro pa sa panahon na ito? Diba? Isang katanungan na totoo, mga kapatid. Si Adan ay puro pa yung puso dahil wala pa yung kasalanan eh. Hindi pa matigas yung puso dito. Hindi pa matigas yung puso ni Eva. Hindi pa matigas yung puso ni Adan. Kaya napakadaling nadaya ni Eva. Kaya kinakailangan, mga mahal na kapatid, hindi lang malinis na puso, hindi lang purong puso, hindi lang malambot na puso ang kailangan natin. Kailangan natin ng bagong espiritu at kinakailangan natin ng espiritu ng Panginoon. Amen. Yung mga mananampalataya, mga kapatid ko na nandito, nawa sikapin natin na yung espiritu ng Panginoon ay matanggap natin. Wag lang natin asamin yung pagiging dalisay na puso sapagkat isa lang yan, mga mahal na kapatid, sa mga ginagawa ng Diyos. Pasimula pa lang yan, babaguhin yung puso natin at babaguhin din yung espiritu natin. Pero hindi mananatiling ganun. Kinakailangan na magkaroon ng espiritu ng Diyos na nananahan dito. Di ba? So, nirecall lang natin dito sa Genesis chapter 3, yung pangyayari kung paano nahulog yung tao sa pagkakasala. Napakalinis, napaka-inosente ng puso ni Eva. Pero yun ang nakita ng kaaway para madaya sila. Kaya kinakailangan natin na merong nag-guide sa atin. Kasi kung walang espiritu ng Diyos na nasa ating mga puso, walang magsasabi sa atin, mali yan. Walang magsasabi na hindi tama yan. Naintindihan po ba natin? At kinakailangan din na nandyan yung asawa natin, si Adan. Nakahandang ibigay yung kanyang sarili. May ligtas lamang yung kanyang asawang babae. Kahit na ito ay nangangailangan ng kamatayan. So alam nyo naman siguro kung paano yung pasunod-sunod natin dito. Yung mga may asawa sa kanyang asawang lalaki. Yung mga walang asawa, either sa kanilang tatay o sa mga elder na kanilang kinikilala. So, sa verse 17, mga kapatid,
of which I commanded thee, na ito yung bagay na aking nakita. Ano ba yung commanded thee? Ano ba yung sinasabi dito na ito yung iniutos ng Diyos kay Adan? So pinangaral nung nakaraan, mga mahal na kapatid, nakaraang buwan, yung pangaral na sinasabing, thus says the Lord. Ano yung sinasabi ng Diyos sa atin? Ang lahat ng mga thus says the Lord na ating nababasa at napapakinggan, mga mahal na kapatid, sa banal na kasulatan, ay magiging salita ng Diyos sa atin sa panahon na ilagay natin sa ating mga puso. Intindihan niyo po ba, mga kapatid? Dahilan kung mananatili lang yan na nababasa mo at hindi mo mailalagay sa puso mo, mananatiling nababasa lang yan. At kung hindi po natin yan mararanasan at magkakaroon ng katuparan sa ating mga buhay, di ba? Hindi po para sa atin yan, mga mahal na kapatid. Kaya napakahalaga ng lahat ng thus says the Lord na ating nababasa at sinasabi sa atin ng ating Panginoon, kinakailangan po nating maranasan at magkaroon ng katuparan ang lahat ng salitang yan na ating pinangahawakan sa ating mga buhay. Intindihan niyo po ba? Nandiyan ba kayo, mga kapatid? So nawa, nare-recall niyo pa po yung pangungusap na thus says the Lord, na yung mga thus says the Lord ay kinakailangan nating ingatan, mga kapatid. Kinakailangan nating panghawakan, kinakailangan nating tayuan. So nawa, wag po nating kalimutan yon. So alam natin, mga kapatid, na kung paano ang tao ay nahulog sa pagsuway sa command ng Diyos, kinakailangang maibalik rin ang tao sa pamamagitan ng pagsunod sa mga bagay na ito na kanyang iniutos. Amen. So nahulog ang tao dahilan sa pagsuway, maibabalik din ang tao sa dati niyang kalalagayan sa pamamagitan din ng pagsunod natin sa mga utos ng Diyos sa ating mga buhay. So yan po yung dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay pumarito sa ibabaw ng lupa. Amen. Sapagkat nang dumating ang ating Panginoon, alam niya na yung kalagayan ng tao sa ibabaw ng lupa, kagaya ng ating binasa, ay yung puso ng mga tao ay napakatitigas, mga mahal na kapatid. Ang puso ng bayan ng Israel, mga kapatid, ay napakahirap na sumunod sa Diyos. That's why kung ating babasahin ang 1 Samuel chapter 13, verse 13 to 14, mga kapatid, ito yung panahon na ito ay pinakita sa atin ng si Saul na isang lingkod ng Diyos na tinatayuan at sinusunod ang mga bagay na inuutos ng Diyos ay mga bagay na makikita natin na hindi nagawa ng maayos ni Saul. So 1 Samuel chapter 13, verse 13 to 14, sinasabi rito, and Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee, for now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. So sa Tagalog, mga mahal na kapatid, mababasa natin, sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan, hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. So alam natin, mga kapatid, na si Saul ay isang hari na pinili din ng Diyos, mga mahal na kapatid, para pangunahan ang bayan ni Israel at para gawin ang lahat ng iniutos ng Diyos sa kanya. Pero ano po yung nangyari, mga mahal na kapatid? Nung una, yung ilang mga part from chapter 10, chapter 11, mga kapatid, ay makikita po natin doon. Diba? Tingnan niya po natin, 1 Samuel chapter 10. Ito yung pagkakataon na inanoint ng Diyos si Saul para maging hari sa bayan ni Israel. 1 Samuel chapter 10, verse 6. Sundan nyo lang po, mga mahal na kapatid. Sabi rito, at ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihang sa iyo
at manghuhula kang kasama nila at ikaw ay magiging ibang lalaki. So basahin natin sa English. And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shall be turned into another man. Meron po ba tayo nakita? Di ba? Si Saul, mga mahal na kapatid, ay isang normal lamang na tao, kagaya ng mga tao na nandoon sa bahay ni Israel. Pero nang dumating ang Espiritu ng Diyos, so ito ay prophecy pa ng mga mahal na kapatid, sapagkat will come upon thee. So in the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them. So kapag ka pala yung Espiritu ng Diyos ay dumating sa isang tao, thou shalt prophesy. Again, kagaya ng pinapangaral ng mga nakaraan, thou shalt prophesy again. Sabi pa rito, and shall be turned into another man. Nakita nyo mga mahal na kapatid, kapag ka dumating yung Espiritu ng Diyos kay Saul, babaguhin siya nito at magiging ibang tao siya, mga mahal na kapatid. In verse 7, and let it be, when the signs are come unto thee, that thou do as occasion, serve thee, for God is with thee. So kapag ka ang Diyos ay nasa atin, gagawin ito kung ano yung mga bagay na nais ng Diyos sa ating mga buhay, at kung ano yung nais ng Diyos sa ating mga buhay, mga mahal na kapatid. In verse 8, and thou shalt go down before me to Gilgal, and behold, I will come down unto thee to offer burnt offerings, and to sacrifice sacrifices of peace offerings. 7 days shalt thou tarry, till I come to thee, and show thee what thou shalt do. At verse 9, ito na mga mahal na kapatid. And it was so that when he had turned his back to go from Samuel, God gave him another heart, and all those signs came to pass that day. Diba? Nagkakaroon ng pagbabago sa isang tao kapag ka yung Espiritu ng Diyos ay dumarating sa kanya. Siya ay nagiging bagong tao, mga mahal na kapatid. Nababago yung kanyang puso, nababago yung kanyang attitude, nababago yung kanyang buhay kapag ka ang Espiritu ng Diyos ay dumarating sa isang tao. Amen. At ano yung ginagawa, mga mahal na kapatid, bakit dumarating yung Espiritu ng Diyos? Kagaya ng binasa natin sa Ezekiel, para ingatan ang kanyang utos at para gawin ang mga bagay na ito. So simple lang mga mahal na kapatid, kailangan natin ng Espiritu ng Diyos para magawa natin yung kalooban niya. Pero kagaya ng ating title, binasa ko at pinakinggan ko yung pangangaral ng prophet. Yung title niya ay Why Some People Can Keep the Victory. Pero sinesearch ko, ikinukompile ko lahat, mga mahal na kapatid, ng kanyang sinabi doon. Tila baga wala siyang follow-up. Kumbaga yung title ay nandoon. At batid nyo naman po kung kayo ay nagbabasa at nakikinig sa pangaral ng prophet, minsan napakarami niyang naikikwento. Kapag ka hindi mo binubulay-bulay yung kanyang pangungusap, hindi mo makikita na yung kanyang talata, yung kanyang teksto, yung kanyang title, mga mahal na kapatid, ay nakapaloob doon behind the text, behind the line na kanyang sinasabi. Kaya kung makikinig lang tayo ng makikinig sa sinasabi ng prophet at hindi natin uunawain, hindi natin maintindihan yung kanyang pangaral. Diba? Napakaraming direksyon yung kanyang dinadaanan. Pero alam ko, mga mahal na kapatid, na kapag ka nag-title ang prophet, hindi man niya ito balikan yung kanyang title, nakapaloob doon yung mensahe na nais niyang ibahagi sa atin. Kaya bakit hindi magawa ng mga tao na manatili sa pananagumpay? Dahilan hindi nila naiingatan yung kanilang puso na mamalagi ang Espiritu ng Panginoon sa kanilang puso. Diba? Kagaya ni Saul, mga kapatid, napakaganda yung kanyang panimula. Napakaganda ng kanyang pagpapasimula sa ministry from chapter 10 hanggang chapter 11 to chapter 12. Basahin nyo na lang po. Pero nang dumating yung chapter 13, di ba? 13 kasi, mga mahal na kapatid, doon nagpasimulang magkamali at sumuway si Saul sa utos ng Panginoong Diyos.
From chapter 13 up to chapter 16, mga mahal na kapatid, na kung saan nang umalis ang Espiritu ng Diyos kay Saul, nagkaroon ulit ng pagbabago sa kanyang buhay. Di ba? Balikan natin yung ating binabasa sa 1 Samuel chapter 13. Sapagkat dito nangyari, mga mahal na kapatid, nang makita ng Diyos na ang puso ni Saul ay unti-unting nagbabago, mga mahal na kapatid, dahilan ng kanyang binibigyan na ng lugod ay yung mga tao na kanyang nasasakupan kaysa sa Diyos na naghalal sa kanya bilang isang hari. Doon nagpasimula po, mga mahal na kapatid, na si Saul ay gumawa ng napakaraming mga pagkakamali at pagsalangsang sa ating Panginoon. So, sabi rito ulit sa verse 13, basahin ulit po natin. Sa verse 13, ng Tagalog na lang siguro, at sinabi ni Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. At hindi mo ginanap ang utos ng Panginoon mong Diyos na iniutos niya sa iyo, sapagkat itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel, magpakailanman sa pamamagitan ni Saul. Verse 14, sabi rito, ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. Ngayon po, mga mahal na kapatid, nang dumating ang ating Panginoon, so alam naman natin, ang Panginoon ay kung saan namuhay ang ating Panginoon na hindi sinusunod ang kanyang sariling kalooban, kundi sinusunod ang lahat ng nais ng Diyos nang siya ay mabuhay sa ibabaw ng lupa. So, nandito ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. So humahanap po ang Diyos ng mga tao ngayon na ayon sa kanyang sariling puso. Hindi lang po ito sa panahon na nakalipas, mga mahal na kapatid, kundi ang Diyos ay patuloy na humahanap. Diba? Sabi nga nung pangaral nung nakaraan, what are you looking for? Ano yung mga hinahanap natin? Diba? Hanapin natin yung isang puso na handang sumunod sa Panginoon. Dahilan kung hahanapin natin yung mga pagpapala lamang, mga mahal na kapatid, at yung mga bagay na reward lamang ng Panginoon, at hindi mababago yung puso natin, diba? Baka maging gaya tayo ni Saul, na kung paano nagpasimula siya sa isang mabuting bagay, pero napakarami ng mga error ang nangyari. Ano ba yung mga nangyari, mga mahal na kapatid? Isa-isahin natin. Diba? So, meron akong tiningnan, ano yung mga ginagawa ni Saul na mga error, mga mahal na kapatid, nang siya ay hari. So sabi rito, offering a sacrifice instead of waiting for Samuel. So ginawa niyang siya na yung mag-offer ng sacrifice sa Diyos, na dapat hindi ito ginagawa ng hari. Ito ay ginagawa dapat ng propeta o ng mga Levita, mga mahal na kapatid. Pero dahilan hindi na makapaghintay si Saul, siya na mismo yung nag-offer ng sacrifice. So pangalawa pa, not destroying the Amalekite as commanded by Samuel, na galing sa Diyos. So meron siyang itinira, mga mahal na kapatid, yung hari, forbidding his soldiers from eating and demanding a fasting. So hindi niya ito sinunod, mga mahal na kapatid. Replacing God's prophet with Ahijah. Surrounding himself with people who oppose God's voice. Diba? Alam natin yung mga nangyari. So ano pa yung mga nangyari dito? Tingnan natin sa ating mga Biblia. Sa 1 Samuel, makikita natin yung mga title dito. Napakarami, mga mahal na kapatid. Sabi ko nga sa inyo, from chapter 13 hanggang sa mga sumunod na mga chapter, hanggang sa mamatay si Saul, ay napakaraming mga pagkakamali yung kanyang ginawa. Dahilan ang binibigyan niya ng lugod ay yung mga tao, hindi ang Panginoon Diyos. So, nabi rito sa chapter 13, maling paghahandog ni Saul. Sa verse 11, sabi pa rito, chapter 14,
So, chapter 15, title dito, ang Amalek ay pinuksa at ang pagsuway ni Saul. Meron siyang hindi pinatay, mga mahal na kapatid. Nasa halip na lipulin niya lahat. Meron siyang itinira. At napakarami pa, mga mahal na kapatid, hanggang dumating ang chapter 16 na kung saan dumating na, mga mahal na kapatid, si David sa buhay ni Saul. So makikita natin, mga mahal na kapatid, dito sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, na ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian at ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. So sa Acts chapter 13, basahin din po natin, from verse 16, na kung saan meron pong title yan, o kaya makikita natin dyan na dyan po nagpasimula na merong magtawag, na kung merong nais na mag-exhort, ay tumayo at may bahagi yung kanyang exhortation, at nandito tumayo si Paul. Sa verse 16, then Paul stood up, at nagtindig si Pablo at ang kamay ay ikinikiya na nagsasabi, mga lalaking taga-Israel, at kayong nangatatakot sa Diyos, magsipakinig kayo. Verse 17. Hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga magulang at pinaunlakan ang bayan ng sila'y makipamayan sa Ehipto at sa pamamagitan ng taas at unat na kamay ay kanyang inilabas sila roon. Verse 18. So ito yung exhortation ni Saul, ay ni Paul, mga mahal na kapatid. At nang panahong halos 40 taon ay kanyang binata ang mga kaugalian nila sa ilang, at nang maiwasak na niya ang 7 bansa sa lupaing Kanaan ay binigay niya sa kanila ang kanilang lupain na pinakamana sa loob ng halos 450 taon. So yan po yung nangyari, mga mahal na kapatid, na kung saan naalipin yung bayan ni Israel. At sabi pa rito sa verse 20, at pagkatapos ng mga bagay na ito ay binigyan niya sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. And verse 21, at pagkatapos ay nagsihingi sila ng hari at ibinigay ng Diyos sa kanila si Saul na anak ni Kis na isang lalaki sa angkan ni Benjamin sa loob ng 40 taon. So 40 years, mga mahal na kapatid, na naghari si Saul. Verse 22, ito na yung nangyari, mga mahal na kapatid. At nang siya'y alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatutuhanan niya at sinabi. So, basahin natin sa English, mga mahal na kapatid. Sabi rito, and when he had removed him. So bakit nga ba rinimove si Saul? Dahilan sa katigasan ng kanyang puso, dahilan sa karamihan ng kanyang pagsuway. Noong nakaraang linggo, mga mahal na kapatid, na pag-usapan namin, dahilan ako po yung nag-enhance, akin pong naibahagi sa mga kapatid, na yung pag-iingat sa sarili ay napakahalaga. Diba? So isang bagay ito, marahil continuity na lang ito siguro, mga mahal na kapatid. So dito pa rin kasi ako dinala. So continuity na lang, mga kapatid. So when he had removed him. So ang Diyos ang naglalagay, mga kapatid. Ang Diyos din ang nag-aalis. Naibahagi ko sa mga kapatid na kapag hindi natin nagawang ingatan ang ating sarili, paulit-ulit, nandyan yung pagtuturo, nandyan yung pangungusap ng Diyos, nandyan yung kanyang pagsaway, nandyan yung kanyang pag-rebuke sa atin. Kapag hindi tayo nakinig, mga mahal na kapatid, sa sinasabi ng Diyos, pwede tayong alisin ng Diyos sa isang kalalagayan na kung saan doon tayo ginagamit ng Diyos kapag hindi tayo naging kapaki-pakinabang na sa Panginoon, naging matigas na yung puso natin, iba na yung sinusunod natin, just like Saul, mga mahal na kapatid, ano na yung kanyang sinusunod? Kung ano na yung sinasabi ng mga tao.
Kaya tayo mga kapatid, kinakailangan natin mag-ingat. Kinakailangan nating maging mapagbantay sa bawat araw ng ating mga buhay. Diba? Simpleng mananampalataya man lang tayo. Ano man kalagayan natin, baka sabihin ng iba, wala naman akong ministry. Diba? Sabihin ng iba, wala naman akong ministry. Bakit naman ako mag-iingat? Diba? Sinabi ng mga lingkod ng Diyos, o either ang ating Panginoon, ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. So saan kaya tayo nanduroon, mga kapatid? Diba? Kung tayo man ay nasa pinakamaliit na bahagi ng katawan ng Panginoon, meron tayong posisyon, mga mahal na kapatid. Diba? Kinakailangan nating tayuan at ingatan ang posisyon na ito. Kinakailangan nating gampanan ito kahit walang gawain. Kahit nasa taanan tayo, kasama yung mga mahal natin sa buhay, natural na kasama natin sila, yung lahat ng ating mga ginagawa, mga kapatid, kinakailangan pa rin natin palang maging maingat. Nung mga nakaraang mga araw, especially nung linggo, napakarami na naman na ipinaricall sa akin ng Panginoon. Kinakailangan mag-ingat. Kinakailangan maging maingat sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Kung mananatili tayo sa mga pagkukulang, pagiging pabaya, mga mahal na kapatid, hindi natin namamalayan na yung mga ginagawa natin ay kung ano na yung ginugusto ng ating mga laman. Sa paulit-ulit na pag-neglect mo, na pagsabi ng Espiritu sa puso mo, na manalangin ka, diba? Ang nangyayari, pinanlalamig pa tayo ng ating Panginoon. I'm sorry, hindi tayo pinanlalamig ng Panginoon, mga kapatid. Nanlalamig tayo dahilan sa atin ding mga sariling mga kapabayaan. Diba? Kaya itong pangyayaring ito, when he had removed him, diba, si Saul, yung mga pagsuway niya, nasa duty siya. Ano yung duty niya bilang isang hari ng Israel? Iniwanan niya yung duty niya. Gusto niyang maging Levita. At nung nakaraang Miyerkules, nagbubulay-bulay ako. Nabanggit doon din nung nakaraan, mga kapatid. At nabanggit ko na rin ito nung linggo. Binubulay-bulay ko yung mga pulis, mga sundalo, mga kapatid. Kapag ka naka-duty sila, naka-uniform. Diba? Kinakailangan naka-uniform tayo. Lalong-lalo na kapag ka pumupunta tayo, tugtungan natin yung modesty, mga kamahal na kapatid, yung nakaraang linggo. Kapag ka pumaparito tayo sa gawain ng Panginoon, dapat naka-uniform tayo, mga kapatid. Dapat nakatuot tayo ng tamang pananamit. Isang bagay yan ang pag-iingat na bagay na ating tinatayuan. At minsan nalulungkot ako, especially nandito sa aking puso. Nalulungkot ako minsan na kapag ka yung ilan nating mga dikon, nakita ko na wala sa ayos yung kanilang damit. Actually, ayoko sanang sabihin, mga kapatid, pero kinakailangan nating sabihin ito para hindi lamang sila masabihan, kundi para sila ay maingatan. Amen. Diba, nung nakaraang linggo, last Sunday, yung dalawa nating kapatid, nasabihan. Sabi ko, yung dalawang dikon natin, na dapat sila yung nananaway, sila yung nasasaway. At inisip ko din sarili ko, paano kung ako, yung posisyon ko, mga kapatid, ako na yung sinasaway. Di ba napakasakit nun sa puso natin, especially sa paningin ng ating Panginoon. Kaya makikita natin yung mga pangaral ng mga nakaraan ay hindi nagkataon. Yung modesty, kinakailangan manamit natin tayo ng tama. Napakahirap niyan. Kung walang salita ng Diyos sa ating mga puso at kung wala ang Espiritu ng Diyos na nangunguna sa atin. Di ba? Ilang beses na yan pinangusap sa atin. Pero sabi ko nga, dahilan matigas pa yung puso natin, napakahirap sumunod. Kailangan baguhin yung puso natin. Aalisin ng Diyos yung isang pusong bato na napakatigas na ayaw sumunod. Papalitan niya ng isang pusong laman na kayang sundin hanggang sa kaliit-liitan
na sinasabi ng salita ng Diyos. Di ba? Darating na ang ating Panginoon. Inihintay natin yung pagpupuspos ng Espiritu Santo. Inihintay natin yung bautismo ng Espiritu Santo. Pero baka hindi natin maranasan dahilan yung puso natin ay hindi pa rin napapalitan ng bagong puso. Paano mananahan yung kanyang espiritu kung hindi tayo magkakaroon ng bagong espiritu? Paki-flash sisteran yung Ezekiel chapter 26. Diba? Paano tayo magkakaroon ng isang puso na sabi rito, a new heart also will I give you. Paano niya ibibigay yung isang bagong puso kung tayo mismo ayaw nating makinig sa Panginoon? And a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. And I will give you an heart of flesh. Diba? Verse 27. And I will put my spirit within you. Kapag ka inilagay na niya yung kanyang espiritu sa ating mga puso, ay ano yung mangyayari mga mahal na kapatid sa Tagalog para maintindihan natin ng malinaw? At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan. Ano yung mga palatuntunan na yan, mga kapatid? Napakarami sa banal na kasulatan. Pero sa ating iglesia, marami din tayong mga palatuntunan. Marami tayong mga ordinansa. Alam dapat yan ng mga deacon natin. Amen? Yung mga doktrina. Kaya china-challenge tayo ngayon ng Panginoon. Sabi pa nga ng pangangaral ng prophet, kung merong bisita na dumating sa inyo, sino ang haharap? Ang unang haharap ay ang mga deacon natin, mga kapatid. Ipagtatanggol yung ating doktrina na ating tinatayuan sa dakong ito. Kaya ba natin? Alam ko yung iba, yung ilan sa ating mga deacon kaya. Para sa iba, challenge ito, mga kapatid. Kinakailangan natin mag-aral na naman. Kinakailangan natin, kagaya ng mga pangungusap ng mga nakaraan. So marahil recall na lang ito sa araw na ito, mga kapatid. Walang ibang, ang unang haharap ay ang mga deacons natin. Ipaglalaban ang ating pananampalataya. Ipaglalaban ang ating mga doktrina. Amen. At nawa, kahit yung mga sister natin na nandito, kaya niyong ipaglaban yung doktrina natin. At yung mga ilang mga ordinansa na dapat natin ay naiintindihan, mga mahal na kapatid. So sabi niyan, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga katulan at inyong isasagawa ang mga bagay na ito. So nandiyan mga mahal na kapatid, simple lang yung nais kong ipakita sa gabing ito. Nais ng Diyos na ibalik natin yung desire, nais ng Diyos na ibalik natin yung pag-aalab natin sa Panginoon, na magkaroon tayo ng desire, na magkaroon ng pagbabago ang ating mga puso. Nagtatanong nga ako kanina, mga mahal na kapatid, Lord, ano ba yung nais mong ipangusap? Nahihirapan akong mag-prepare, mga kapatid. Bubulay-bulay, kahanap, nagtatanong sa Panginoon, hanggang sa makinig ako ng pangaral ng prophet, doon ako dinala, mga mahal na kapatid. So balikan natin yung Acts chapter 13, verse 22. Sabi rito ni Paul, and when he had removed him, so ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din ang nag-aalis. Nung makita ko nung linggo, nung nag-meeting tayo, ibinalik si Kuya Ninoy sa kanyang ministry dati na kanyang hinahawakan. Dahil ang dinadalangin niya sa Panginoon, kagaya ng kanyang testimony. Di ba? Naalis dati, pero ibinalik ng Panginoon. So when he had removed him, he raised up unto them David to be their king. So pinalitaw ng Diyos si David, sapagkat si Saul ay napakatigas na ng kanyang puso.
So si Saul, mga kapatid, isang taong hindi nag-ingat ng kanyang sarili at naging dahilan na mawala rin ang kanyang ministry na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kailangan natin magkaroon ng isang pusong dalisay na nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa ministry. Amen. So, magtatanong kayo, yung iba, ano ba yung ministry ko, mga kapatid? So, lahat tayo dito may ministry na ginagampanan sa Panginoon. Balikan ulit natin yung mga sister, pwede kayo maging gamitin ng Panginoon sa pananalangin. Para ipanalangin, prayer warrior. Yung mga naglilinis dito, nawa ay hindi kayo napapagod. Huwag magreklamo, mga mahal na kapatid. Yan ay mga ministry na dapat iniingatan natin sa Panginoon. Dahil baka kakareklamo natin, alisin tayo ng Panginoon at mayroong palitawing iba. Na kapag meron ng iba, mag-aarais na sa puso mo yung inggit. Magsiselos ka na. Baka yan pa yung gamitin ng Diyos o ng kaaway para mawala ka na sa ministry. Diba? Parang domino effect yan, mga mahal na kapatid. Kapag yung puso natin ay hindi natin naingatan. Sabi ko nga sa mga kapatid nung nakaraang linggo, minsan kapag nasasaway ka ng isang kapatid, minsan pinapalagay mo na yung nagsaway sa yung kapatid ay nakagawa na ng mali sa iyo. Diba? Pinakita ko sa kanila, mga kapatid, na ito ay isang uri at isang pagtuturo ng Panginoon para maingatan tayo. Kagaya ng sinabi niya sa Revelation chapter 3 verse 19, na ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Diba? Kagaya natin bilang mga magulang, kinakailangan natin paluin ang ating mga anak. Kinakailangan natin silang sawayin para maipakita na ayaw natin silang mapahamak, mga mahal na kapatid. At ito ay isang tanda ng pag-ibig natin sa kanila. Sabi rito, verse 22, and when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my law. So naghahanap ang Diyos ng mga tao na kagaya ni David, na napakalapit sa kanyang puso, na kayang ipulpil anumang sinasabi ng Diyos sa kanya. Which shall fulfill all my law. Nawa, nagdi-desire tayo, mga mahal na kapatid, na tayo ay gamitin ng Panginoon na mangyari ang kalooban niya sa ating mga buhay. Amen? So, nais kong balikan yung 1 Samuel chapter 10, verse 9 na lang, mga mahal na kapatid. O kaya basahin muna natin yung 1 Samuel chapter 16, verse 14, na kung saan dito natin makita, sabi rito, at ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul at ang isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kanya. So ano yung nais kong ipakita sa bagay nito, mga kapatid? Kayang alisin ng Diyos ang espiritu niya sa isang lingkod niya. So marahil sa panahon na ito, wala pa naman yung pananahan ng espiritu, kaya nagawang alisin yung espiritu na yan, mga mahal na kapatid ng Diyos. So marahil, mayroon tayong pwedeng makita dito. So nang alisin ng Diyos ang espiritu niya kay Saul, mayroong pumalit na mga masamang espiritu na mula din sa Panginoon. Marahil, habang nandoon yung espiritu ng Diyos kay Saul, nandyan yung kaaway, mga mahal na kapatid. Gustong-gustong lupigin, gustong-gustong talunin si Saul.
Pero sa panahon na umalis na yung Espiritu ng Diyos kay Saul, mga kapatid, nabigyan na ng laya ng Panginoon, nagkaroon na ng pagpapahintulot ang Panginoong Diyos sa mga espiritong ito. Di ba? Para bagabagin si Saul, mga mahal na kapatid. So dito naman pumasok sa pagkakataong ito, pagpatuloy natin, verse 15. Dito pumasok, mga mahal na kapatid, si David sa eksena para makilala ni Saul at para mahayag, mga mahal na kapatid, din naman sa atin na ang Diyos ay nagparitaw na ng bagong tao na hahalili bilang hari. Kapalit ni Saul, mga mahal na kapatid. So verse 15, basahin natin. The 1 Samuel. Berito sa verse 15, at sinabi ng mga bataan ni Saul sa kanya, narito ngayon isang masamang espiritu na mula sa Diyos ay bumabagabag sa iyo. So ganyan pala yung mangyayari, mga mahal na kapatid. Kapag ka ang espiritu ng Panginoon ay umalis na sa isang tao, mayroong papalit kagaya ng talinhaga ng ating Panginoon. Diba? Nang palayasin ng Panginoon yung mga masamang espiritu, nang gayang nalinisan na yung isang bahay, nagagayakan, mga mahal na kapatid, ngunit walang tumira. Diba? Makita muli ng mga espiritu, walang nakatira sa bahay na yon. Ano yung nangyari, mga mahal na kapatid? Nag-anyaya pa yung espiritu ng ilan pang mga espiritu para manahan doon sa bahay na yon na walang naninirahan. Kaya sabi rito, verse 16, iutos ngayon ng aming Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap mo na humanap ng isang lalaki ng nabiyasang manunugtog ng alpa, at mangyayari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siyang tutugtog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. At sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, ipaganda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti at dalhin ninyo sa akin siya. Diba? Pero kung inyong makikita, mga mahal na kapatid, sino yung tinutukoy dito? Si David. Ano yung ginagawa ni David? Mga mahal na kapatid, isang pastor ng mga tupa. At pinag-iigi yung kanyang sarili sa pagtutugtog ng flauta. Kahit walang performance, mga mahal na kapatid, walang tutugtugan. Nagpa-practice ng nagpa-practice. Diba? Naging biyasa si David sa bagay na kanyang ginagawa. Verse 17, sinabi ni Saul sa kanyang mga bataan, paghanda ninyo ako ngayon ng isang lalaki na makatutugtog na mabuti at dalhin ninyo sa akin siya. Verse 18, nang magkagayoy sumagot ang isa sa mga bataan at nagsabi, narito aking nakita ang isang anak ni Isay na Betlehemita na biyasa sa panunugtog at makapangyarihang lalaki na may tapang at lalaking mandidigma at matalino sa pananalita at makisig na lalaki, at ang Panginoon ay sumasa kanya. Alam ko, mayroong mga lingkod ng Diyos na mga magagaling tumugtog sa dakong ito, mga mahal na kapatid. Nanais ng Diyos, pag-igihin nyo pa ang inyong pagtutugtog sa Panginoon. Pag-ibayuhin natin yung mga bagay nating ginagawa sa Panginoon. Kagaya dito ni David, mga mahal na kapatid, kapag ka tumutugtog siya, napapalayas o kaya pumapayapa yung kalagayan ni Saul. Laktawan na lang natin, mga kapatid. Verse 21, at dumating si David kay Saul at tumayo sa harap niya at minahal niya siyang mainam at siya'y naging tagadala ng sandata niya. Naging armor bearer pa si David. At nagsabi si Saul kay Isay, sinasamo ko sa iyo na bayaang tumayo si David sa harapan ko sapagkat siya'y nakasumpong ng biyaya sa aking paningin. At nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ng kanyang kamay. Gayon, nagiginawaan si Saul at bumubuti at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Diba? Napakaganda, mga mahal na kapatid. Sapagkat ang simpleng pagtugtog lamang, mga mahal na kapatid, isang biyasang pagtutugtog sa bagay na kanyang hinahawakang instrumento, ay kayang paalisin, palayuin ang masamang espiritu
nananahan sa isang tao, mga mahal na kapatid. Tunawa, patuloy nating ingatan, mga mahal na kapatid, ang bagay na ating ginagawa sa Panginoon. Ano man yan, nasaan man tayo, nasa gawain, nasa tahanan, ingatan natin ang ating mga sarili, kagaya ng pag-iingat sa atin ng ating Panginoon. So, nais kong basahin 2 Corinthians. Okay, mamaya na lang siguro yan. So, balikan po natin, mga kapatid, yung Acts chapter 13, verse 22. Meron lang akong gustong ipakita sa atin sa gabing ito. Sabi rito, verse 22 ng Acts chapter 13, "And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will." And verse 23, mga mahal na kapatid, sabi rito, verse 23, "Of this man's seed has God, according to his promise, raised unto Israel a Savior, Jesus." So dahilan dito, mga mahal na kapatid, dito lumitaw ang ating Panginoong Jesucristo. So kanino, mga mahal na kapatid, kaninong lahi lumitaw ang ating Panginoon? Walang iba kundi kay David, mga mahal na kapatid. Kayang palitawin ng Diyos ang kanyang mga pangako dahilan sa ating mga pagsunod sa Kanya. Amen. "Of this man's seed has God, according to his promise, raised unto Israel a Savior," which is ang ating Panginoong Jesucristo. So gaano man, mga mahal na kapatid, napakarami ng mga bagay na ating ginagawa dito sa ibabaw ng lupa. Huwag nating kaliligtaan kung saan tayo tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ingatan natin palagi ang kanyang mga salita sa ating mga puso. Nawa, palitawin ng Diyos sa atin ang isang kalalagayan na masasabi ng Diyos. Sabi sa verse 22, "A man after mine own heart, which shall fulfill all my will." Nawa, i-desire po natin yan, mga mahal na kapatid. Although sasabihin niyo sa atin sa oras na ito, hindi ako kagaya ni David. Pero kung titingnan din naman natin, mga mahal na kapatid, ang buhay ni David, hindi rin po naging perfecto. Napakarami din pagkakamali ni David. Diba? Sa Psalm 51, mababasa natin doon. Diba? "Create in me a clean heart," sapagkat naging marumi din yung puso ni David. Dahilan sa ilang mga pagkakamali. Pero alam ng Diyos yung puso ni David, mga mahal na kapatid, na yung mga bagay lang na nagawa niya ay hindi dahilan sa mga bagay na hindi lubos na kinaayawan ng Diyos. Diba? Nagawa ni David yung bagay na yun dahilan sa pita ng laman, mga mahal na kapatid. Pero kung iahalin tulad natin yung buhay ni David sa buhay ni Saul, diba? Napakalayo po, mga mahal na kapatid. Kung titingnan lang natin yung puso ni David, kung papakita lang ng Diyos sa atin sa gabing ito, makikita natin na alam natin, mga mahal na kapatid, alam ng Diyos na yung puso ni David ay walang ibang tinitibok nito kundi ang ating Panginoon. Nawa, ganun din yung lumitaw sa puso natin sa gabing ito, mga mahal na kapatid. Diba? Balikan muna natin yung ating teksto. At ilang mga talata na lang at tayo magtatapos sa gabing ito. Sa verse 26, mga mahal na kapatid, yung title kasi natin, "Why Some People Can't Keep the Victory." So nawa, mabaliktad po natin yan sa gabing ito. Paano tayo mananatiling nananagumpay? Ito yung susi po, mga mahal na kapatid. "A new heart also will I give you,
Ibinibigay ng Diyos ang isang bagong puso ng libre. A new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh. Lord, mangyari nawa ang bagay nito. Maalis na nawa ang isang pusong matigas. Isang pusong ayaw magbasa ng Biblia. Isang puso na ayaw na sumunod sa magulang. Isang puso na ayaw sumunod sa napakaraming sinasabi ng Diyos. Mas inuuna yung mga pangangailangan sa ibabaw ng lupa kaysa sa pangangailangan ng kanyang kaluluwa. And I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgment, and do them. Diba? I will put my spirit within you. Ilalagay ng Diyos ang kanyang espiritu sa atin, at palalakarin niya tayo. Sa John chapter 6, verse 38. Kung si David man, mga mahal na kapatid, ay sinabihan ng Diyos na siya ay kagaya after God's own heart, a man after God's own heart. Sa John chapter 3, verse 16, hallelujah, makikita natin, mga mahal na kapatid, kung sino yung pinaka nasa puso ng Diyos na kayang gawin ang buong kalooban ng Diyos na walang anumang error, mga mahal na kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English, basahin natin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung kanyang pinakamamahal na anak ay kanyang ibinigay dito sa ibabaw ng lupa. Yung kanyang pinaka-the best, mga mahal na kapatid. Although alam natin na si Adan ay the best na, mga mahal na kapatid, sapagkat siya yung pinakaunang tao. Ay ang ating Panginoon din naman, mga mahal na kapatid, makikita natin. He is the only begotten of God na kayang sumunod sa Panginoon, kagaya ng sinasabi sa John chapter 6, verse 38, sabi ng Panginoon, For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me. Diba? Yan yung pangungusap ng Panginoon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. For I came down from heaven, hindi para gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. So nawa, mga mahal na kapatid, masundan niyo po yung bagay na aking pinapangusap sa gabing ito. Bakit hindi magawang maingatan ng isang mananampalataya na palaging managumpay? Dahilan sa katigasan ng puso. Kapag ka pinag-usapan ng matigas na puso, mga mahal na kapatid, napakaraming lalabas dyan. Diba? Pagiging tamad, at napakarami pa, suwail, at kung ano-ano pang mga bagay. Pero kung titingnan natin, ano ba yung meron sa pusong laman, mga mahal na kapatid? Ito na, mga mahal na kapatid. Ang nais ng Diyos ay gawin natin kung ano ang kanyang kalooban na nais na ipagawa sa ating mga buhay. Sa John chapter 4, verse 34, Jesus said unto them, My meat is to do the will of Him that sent me, and to finish His work. Ang aking pagkain ay ang gawin ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, at ang tapusin ang kanyang magagawa. So nasabi ko kanina, mga mahal na kapatid, sa pananalangin, walang ibang pagkain, walang ibang nagbibigay ng pagkain sa ating mga kaluluwa, kundi ang Panginoon lamang. Diba? Walang ibang makapagbibigay na yan para pakainin tayo ng pagkain ng ating kaluluwa, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kung yung salaman, marahil merong gamitin ng Diyos. Pwedeng maidirekta yung ating paningin sa tao. Ganun na lamang yung pagpapasalamat natin sa mga tao na nagbibigay sa atin. Pero kapag tiningnan na sa kaluluwa, ating espiritu, walang ibang makapagpuprovide ng pangangailangan natin,
kundi ang Panginoon lamang, mga mahal na kapatid. That's why kanino tayo titingin? Diba? Kayang maging mainam yung pangangatawan natin kung mainam yung kinakain ng ating mga laman. Pero tingnan din natin yung ating kaluluwa. Paano magiging malusog yung ating puso, spiritual? Paano magiging malusog yung ating kaluluwa? Diba? Kung wala ang Espiritu ng Panginoon sa atin, hindi po magiging maayos ang ating kalagayan. Although sabihin natin, mabait tayo, kagaya ng mga pinapangaral dati, hindi sapat na mabait lang tayo. Hindi sapat na maging matulungin lang tayo. Kung wala ang Espiritu ng Diyos, wala tayong kabuluhan, mga mahal na kapatid. Kaya sabi rito, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. Meron ba nagsugo sa atin, mga mahal na kapatid? Yes, mayroon. Ang tanong ngayon, mga mahal na kapatid, basahin natin sa English. Ano kaya yung makikita natin? And to finish His work. Meron din kaya tayong ipifinish na work, mga mahal na kapatid? Meron din kaya tayong gagampanan? Meron din kaya tayong tatapusin dito sa ibabaw ng lupa? Although mayroong sinasabi ang banal na kasulatan, siya na nagpasimula ng inyong pananampalataya, siya rin ang magtatapos. Totoo po yun, mga mahal na kapatid. Pero may mga bagay na nais na ipagawa sa atin ng ating Panginoon na tayo ang makagagawa nito, mga mahal na kapatid. Basahin natin yung Colossians chapter 4, verse 17. Ito yung binasa ko nung nakaraang linggo. Sabi rito ni Pablo kay Archippus, so isang bishop, yung iba nagsasabi na siya ay isang leader ng mga young people. Isa sa anak ni sino ba yun? Ni Pilimon, mga mahal na kapatid. Pero masabi lang natin, ito ay lingkod ng Diyos na mayroong ginagampanan sa Panginoon. Sabi rito, take heed to the ministry which thou hast received in the Lord, that thou fulfill it. Diba? Anumang ministeryo pala na ating ginagampanan sa Panginoon, kinakailangan natin itong i-fulfill, mga mahal na kapatid. So nasa atin na ngayon kung ano yung nais na ipagawa ng ating Panginoon. Di ba? At sabihin ninyo kay Archipo, ingatan mong tuparin ang ministeryo na tinanggap mo sa Panginoon. Di ba? Kagaya natin, yung mga kasama ko sa elder, nawa yung mga asawa natin, katulong natin para maingatan ang ministry na ito, mga mahal na kapatid. Nawa, nandoon din yung puso nila, na sila mismo yung nagtutulak sa atin para gawin yung kalooban ng Diyos. Na sana wag sila yung pipigil para hindi natin magawa ang kalooban ng Diyos. Kundi nawa, makita din nila mismo. Yung mga magulang, yung mga kapatid natin, tayo mismo yung nagtutulak para magawa nila yung kalooban ng Diyos. Pero minsan kasi, mga mahal na kapatid, mayroon talagang mga kapatid, sinabihan mo na, pero ayaw pa rin. So dalangin natin sa Panginoon, na ang Panginoon na maglagay ng desire at kabigatan sa kanilang mga puso. Na kung dati silang ginagamit ng Panginoon, ay muli nilang ipagamit ang kanilang sarili para sila ay makapulfill din ng mga bagay na nais na ipagawa sa kanila ng ating Panginoon. So balikan natin yung Ezekiel 36, verse 26, tayo magtatapos, mga kapatid. Sabi rito, a new heart also will I give you. Ulitin ko ulit, mga mahal na kapatid. Mayroong ibinibigay ang Diyos na bagong puso. Paano natin makikita yan, mga kapatid? Diba? Mababago yung buhay natin. Masabi ko sa oras na ito, kailangan ko ng bagong puso, mga mahal na kapatid. Bakit ko po nasabi? Marami pang mga bagay sa buhay ko
na kung paano nung hindi pa ako mananampalataya ay nanduroon at hanggang ngayon nandito pa rin, mga mahal na kapatid. That's why hinihintay natin sa huling mga araw na ito ang bautismo ng Espiritu Santo. Dahil kung binago na tayo, mga mahal na kapatid, bago na yung puso natin. Di ba? Yung dating kuripot, hindi na kuripot. Yung dating sarili lang yung inuuna. Inuuna na ang iba at inuuna na ang Panginoon. Ito yung di ko nabasa nung nakaraang linggo, mga mahal na kapatid, sapagkat na-delete ko yung aking binabasa. John chapter 12, verse 25 to 26. Sabi rito, He that loveth his life shall lose it, and he that hateth his life in this world shall keep it unto eternal life. And if any man serve me, let him follow me, and where I am, there shall also my servant. If any man serve me, him will my Father honor. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupot sa kanyang buhay sa sanglibutang ito ay may ingatang yaon sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon ay doon naman doroon ang aking lingkod. At kung ang sino mang tao ay maglingkod sa akin, ay siya'y pangararangalan ng Ama. Yan po, mga mahal na kapatid. Kinakailangan nating ibigay ang ating mga buhay. Hindi para maingatan lang natin, mga mahal na kapatid, kundi magbenepisyo din yung iba para sa buhay na ito. Kagaya nung naibahagi natin noong nakarang linggo. Unahin natin ang Diyos. Pangalawa, ang ating mga kapwa, at panghuli, yung ating mga sarili, mga mahal na kapatid. Kapag binago na ng Diyos ang ating mga buhay, mababago yung ating mga ugali. Kapag binago na ng Diyos yung ating mga puso, nagkaroon ng pagbabago ng Espiritu, mga mahal na kapatid. Ito na po yung nandito, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Intindihan niyo po ba, mga kapatid? Kaya nawa, kung nasaktan man tayo sa gabing ito, makita natin na lahat tayo dito, meron pang isang puso na kinakailangang baguhin at palitan ng bagong puso ng ating Panginoon. Di ko alam kung agree kayo sa akin sa gabing ito. Baka meron magsabi dito, bago na yung puso ko. Mangyari nawa, mga mahal na kapatid. Diba? Lahat tayo dito. Meron pa tayong mga ugaling hindi mainam sa harapan ng ating mga kapatid. Noong nakaraang linggo lang. Diba? Binahagi natin sa announcement, pag-iingat sa sarili, pero nung pag-uusapan na yung pagbabago ng schedule ng practice, kakaroon ng konting hindi mainam. Kaya nagpapakita ito, mga mahal na kapatid. Kinakailangan natin ng bagong espiritu, bagong puso. Kinakailangan natin ng espiritu ng Panginoon. Nawa, makita po natin sa gabing ito, kaya hindi tayo nananagumpay pa, na patuloy na nananagumpay, dahilan meron pang hindi nababago sa ating mga buhay. We are longing for this, mga mahal na kapatid. Patuloy nating idalangin ito, Lord, baguhin mo yung puso ko. Na kapag merong kapatid na lumapit sa akin na nanghihiram ng pera, mapahiram ko sana, Panginoon. Kapag merong kapatid na nag-rebuke sa akin, Lord, pasalamatan ko nawa yung kapatid na yon. Bakit? Ito kasi yung nabulay ko, mga kapatid. Kapag na-rebuke ka kasi ng isang tao, isang kapatid, parang pinapalagay mo na nakagawa na ng mali sa'yo, magalit ka na sa kanya. Pero ang isang totoong puso, isang bagong puso, kapag ni-rebuke mo yan, mayroong espiritu ng Panginoon, pasasalamatan ka niyan. Kapatid, salamat. Dahil yung bagay na ginagawa ko, na hindi ko nakikita, nakita mo.
At ikaw ang ginamit ng Panginoon para maituwid ako sa bagay na ito na ginagawa ko na hindi tama sa paningin ninyo at sa paningin ng Panginoon. Diba? Makita natin, napakarami pang kinakailangan na baguhin sa ating mga buhay. Kung yung mga kapatid natin nasaway ng Panginoon, huwag kayong mahiya. Lahat tayo sinaway dito ng Panginoon. Ang mga mali nating mga ginawa dati. Isang paraan lang yan ng Diyos para ingatan tayo. Para makapagpatuloy tayo sa paglilingkod na ito na magkakasama. Isang paraan yan ang pagpapakita ng Panginoon na mahal tayo niya. Kaya babaguhin ng Panginoon ang ating pusong bato at gagawing pusong laman para yung kanyang pag-ibig na ipinapadama sa atin ay ma-absorb natin ng maayos. Ma-absorb natin ng tama at maibigay natin ng tama sa Kanya yung pag-ibig na nais din naman niyang maranasan, mga mahal na kapatid. At ang pag-ibig na yan na ating nararanasan sa Panginoon, kapag ka na-absorb na natin ng tama, ganyan din yung pag-ibig na maibabalik natin sa mga kapatid. Diba? Pwede ba natin palakpakan natin, Panginoon? Para tayo po ay managumpay ng managumpay, para magawa natin ang kalooban ng Diyos, kailangan natin ng bagong puso. Kailangan natin ng bagong espiritu upang manahan ang espiritu ng Panginoon sa ating mga puso. So habang hinihintay po natin ang bautismo ng Espiritu Santo at ang kapuspusan sa uling mga araw na ito, magpatuloy lang po tayo, mga mahal na kapatid. Magtulungan tayo. Amen. Kaya nawa, kung merong kapatid na nakitaan mo ng mali, isang paraan para maipakita mo yung pagmamahal mo sa kanya, sabihin mo yung pagkakamali niya. Amen. Sabi yan ng Panginoon, kapag ka nakita mo yung kapatid na gumagawa ng mali, lumapit ka sa kanya, sabihin mo yung pagkakamali niya. Pag di siya nakinig, magsama ka pa ng isa. Pag hindi pa, ipahayag mo na sa kongregasyon. Pero kapag ka nagsisi siya, mga mahal na kapatid, na nagumpay ka. Diba? Yan yung kinakailangan natin sa uling mga araw na ito. Tayo po'y magsitayo, mga mahal na kapatid. Hallelujah. So para po tayo makapanagumpay, kailangan po natin ang bawat isa. Kailangan po natin ang bawat isa, mga mahal na kapatid. So kung kailangan natin ang bawat isa, magpanalanginan po tayo, mga mahal na kapatid. Panalangin po natin ang bawat isa. Kaya po ba natin yun, mga mahal na kapatid? Amen, mga mahal na kapatid. Alam ko, kaya natin yan. Kailangan lang natin ng pagbabago ng ating mga puso. Kailangan natin ang salita ng ating Panginoon. Ingatan natin ang ating mga ministry. Ingatan natin ang bawat isa atin. Hallelujah. Sapagkat tayo rito ay magkakapatid sa Panginoon. Hallelujah. Tayo umawit, mga mahal na kapatid. Ating awitin, Create in Me a Clean Heart, O God. Meron pong request prayer dito. Kaya patungkol po kay Pai Igno. Ano na po yung kalagayan ni Pai Igno? Wala na sa ICU. May sabihin, bumubuti na yung kalagayan. Amori ko request prayer. Okay. Salamat kayo, Ninoy. Hallelujah. Ating awitin ang awit na ito. Tayo po ay mananalangin. Lord, hallelujah. Create in me a clean heart, and renew a right spirit within me. Minsan pa, yes Lord. Taas po natin ating mga kamay. God and me.
clean heart, and renew a right spirit within me. Cast me not, oh cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore, Lord, hallelujah. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Minsan pa, create in me. Yes, Lord, ligaan mo kami ng bagong puso, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang iyong salita ay mayroong malaking kinalaman, hallelujah, sa pagbabago ng aming mga puso. Lord, kung nagkukulang kami sa iyong mga salita, ipanumbalik mo ang pag-aalam, ipanumbalik mo, Panginoon, ang kasiyahan na basahin muli at patuloy na ingatan ng iyong salita sa aming mga puso. And renew a right spirit within me. And cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit. Cast me not, yes Lord, hallelujah. Oh, cast me not away. Siya nga po, Panginoon, na kagaya ni Saul, huwag nawang mangyari sa amin. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. And renew a right spirit within me. Yes, Lord, hallelujah. Cast me not away, cast us not away, Lord. Huwag mo kaming ilayo sa iyo, Panginoon. Huwag mong alisin ang iyong Espiritu sa amin. Kundi sabihin pa, Panginoon, i-restore mo po sa amin ang kagalakan, ang kaligtasan na aming naranasan dati pa, Panginoon. Ang salitang restoration ay ipanunumbalik lamang, Panginoon, kung ano yung dating mayroon sa amin, Panginoon. Kaya Lord, alam namin, hallelujah, na kung paano ang iyong Espiritu, hallelujah, kung paano kami nasa iyo, Panginoon, nasa iyong kaisipan, na kung paano before the foundation of the world, Lord, hallelujah, kami mananagumpay na. Lord, tinanggap na namin ang Espiritong ito, nasa iyong kaisipan pa lang, Panginoon. At mangyayari ito, Lord, hallelujah, sa uling mga araw na ito. At yamang kami po ay naghihintay ng pangakong Espiritu Santo na mananahan sa aming mga puso. Kinakailangan mabago po ang aming pusong ito, Panginoon. Maging man ang aming Espiritu, maging man ang aming mga kaluluwa, Panginoon. Kaya Lord, kailangan po namin ang iyong salita. Kailangan namin ang iyong pangunguna sa aming mga buhay. Kailangan po namin ang bawat isa sa amin. Na kinakailangan, Lord, na kung paano din namin nakikita ang aming mga kakulangan. Lord, maaari mong gamitin ng sino man sa aking mga kapatid para kami ay mapaalalahanan, masaway, Panginoon, para maitama, hallelujah, ang mga maling gawi sa aming mga buhay na ito, Lord. Ikaw ang aming pinakakailangan sa aming buhay. Dahil kung kinikilala ka namin sa aming buhay, alam namin, kikilalanin din naman namin ang aming mga kapatid. Bilang sila ay ibinigay mo sa amin katulong, katuwang sa paglilingkod na ito para maabot namin ang kasakdalan sa buhay na ito, Lord, na iyong tinalaga sa bawat isa amin. Hallelujah, tayo manalangin sa oras na ito, mga mahal na kapatid. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka sa gabing ito.
Hallelujah, salamat sa iyong mga salita. Pinapakita mo sa amin ang kalagayan ng aming mga puso. Unang-una ang iyong lingkod, Panginoon. Alam ko, Lord, hallelujah, sa oras na ito, sa panahon na tumatayo ang bawat isa amin. Sino man sa amin, Panginoon, MC, song leader, lahat kami dito, Panginoon. Habang kami nagsasama-sama dito, nahayag kung ano ang kalagayan ng aming mga puso. Kung ang isang lingkod mo, Panginoon, ay nagkukulang, mahayag ito sa kalagitnaan ng bawat isa amin. O Lord, sa panahon na mahayag nawa ang bagay na ito, ang aming kalagayan, hindi ito yung panahon para magkaroon kami ng negatibong kaisipan pa, Panginoon, kundi ito yung panahon para idalangin namin ang bawat isa amin. Magkatulungan po ang bawat isa para kami ay makaabot at makapanatili sa paglilingkod na ito. Nanawa, Panginoon, wag nang magkaroon pa ng pagkakatisod, hallelujah, sa mga kapatid na kagaya ng sinasabi mo, Panginoon. Kung ang isang kapatid ay matisod dahilan sa isang kapatid, mas mabuti pa ang wag siyang na hindi siya ipinanganak. Lord, ayaw namin ng ganitong bagay. Nais namin ang bawat isa amin ay magkaroon ng isang paningin, hallelujah, na ang nakikita ay ang pangangailangan, Panginoon. Ang pangangailangan ng isang kapatid na kinakailangan na makalakad ng naayon sa iyong katuwiran, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord, marahil ay lang mga bahagi sa pagtuturo ng iyong salita, Panginoon, ay medyo negatibo ang dating, Panginoon, sa amin. Dahil nahayag ang aming kalagayan. Lord, ito yung panahon din naman para idalangin namin ang bawat isa. Dalangin namin sila, Lord. Dahil alam namin na yung ilan sa mga bagay na ito ay nakita din naman sa amin dati. Nung kami ay pinapalago mo pa lang din, Panginoon, sa pananampalatayang ito. Ngunit, Panginoon, hallelujah, nang ito ihanag mo dati, Lord. Marahil nag-iisip kami dati na tumalikod, pero dahilan mayroong mga kapatid na nagpapalakas sa amin, Panginoon. Ito yung dahilan kaya kami nandito sa gabing ito. Nakapagpatuloy, Panginoon, at nananatili sa paglilingkod sa iyo. Dahilan din naman ito sa iyo, Panginoon. At nang aming mapakinggan din naman ang iyong salita. Hallelujah. Na kung paano dati, Panginoon, napakatigas ng puso namin. Ayaw naming magkaroon ng anumang bagay na mayroong kinalaman sa iyong mga salita, Lord. Pero nang masumpungan namin ang iyong salita, ay isang dating pusong matigas, Panginoon, unti-unting lumalambot, unti-unting nababago. Hallelujah, nawa, Panginoon. Hallelujah. Sa uling mga araw na ito, habang pinapasagana mo ang iyong salita sa aming kalagitnaan, pinapasagana mo ang kapahayagan, Panginoon, unti-unting nababago ang aming mga puso. Nababago ang aming kaluluwa. Nababago ang aming espiritu. At nang sa gayon, pag nakikita mo na ang bagay na ito, Panginoon, sa pamamagitan rin ng mulit-muling pagtuturo, mulit-muling pangangaral sa amin, makita mo, Panginoon, na ang lahat ay nahahanda na. Lord, ibubuhos mo ang iyong espiritu. I-restore mo, Panginoon, kung ano yung mga nawala. At higit mo pang pasasaganain, Panginoon. Nang sa gayon, ang iyong espiritu, hallelujah, ay malayang makapanahan, malayang makapagturo, malayang kumilos sa aming mga buhay. At nang sa gayon, kagaya ng prophecy, Panginoon, nababaguhin ang aming mga pangangatawang ito. Wala nang imposible, Panginoon, sapagkat ang aming mga pagkataong loob ay nabago na, Panginoon. At gayon din naman, ang katawan na laman na lamang na ito, Panginoon, ang magiging hadlang ay wala nang hadlang sapagkat yung pagkataong loob, Panginoon, ay higit na malakas kaysa nasa laman, Panginoon, na mayroon ng bawat isa amin. Kaya Lord, higit ka namin kailangan sa uling mga araw na ito. Habang ang panahon ng mundong ito ay pasama ng pasama, Panginoon. Nawa ang iyong mga anak, Panginoon, ay hindi haluan ng mga bagay na mayroon sa sanlibutan, kundi habang ang mundo ay pasama ng pasama, ang iyong mga anak din naman ay patuwid ng patuwid, pabanal ng pabanal, Panginoon, sa uling mga araw na ito. Kung ito ay nakita mo sa mga panahon pa na nakalipas, Panginoon, na ito ay mangyayari sa uling mga araw na ito, walang imposible sa iyo, Panginoon. Yung dating mga bagay, Panginoon, na nahihirapan kaming gawin patungkol sa kabanalan, Lord, magiging kasiyahan namin ito na gawin sapagkat ang aming mga puso ay binago mo na, Panginoon. Aming mga espiritu ay binago mo na. Hindi na ito espiritu lamang namin, Panginoon, na nasa amin, kundi espiritu mo na nananahan sa aming mga puso. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming pasasalamat. Tanggapin mo ang aming pagpupuri sa iyo. At sa oras din naman na ito, Lord, mayroong isang request prayer na pinaabot sa amin.
Lord, ang isang kaluluwa na ito, Panginoon, ay minsan nang umattend ng gawain. Minsan nang umattend ng Bible study kila Brother Alex, Panginoon. At minsan na yung salita. Lord, ito yung pagkakataon. Nagamitin mo, Panginoon, ang mga salitang ito na kanyang napakinggan. Kapasibulin mo sa kanyang puso. Sapagkat alam namin, Panginoon, na walang makapagpapagaling sa isang tao, kundi ikaw lamang, Panginoon. Yaman lamang, Panginoon, na mayroong request prayer patungkol kay Paigno, Panginoon. At gagamitin mo ang mga panahon na nakalipas. Ipaalala mo sa Panginoon. Hallelujah, ang mga salita mo, Panginoon, na kanyang napakinggan patungkol sa kagalingan. Lord, ang magagawa namin sa gabing ito, ipanalangin siya, itaas siya, Panginoon. Nanawa, hallelujah, abutin mo ng iyong kamay na hindi maiksi, Panginoon. Saan man siya ngayon. Kung paano mo inalis na siya, Panginoon, sa ICU. Lord, hallelujah, nandun na siya sa ward. Di ko alam kung nasaan, Lord. Kaya mo nang hipuin. Kaya mong hipuin ang kanyang puso, Panginoon. Una mong pagagalingin ang kanyang puso. Nang sa gayon, ang kanyang pisikal na pangangatawan ay nawa, Panginoon, magkaroon ng kagalingan, unti-unting kalakasan, Panginoon. Unti-unting ma-restore, nawa, Panginoon, hindi man kagaya ng dati, kundi magkaroon ng function, Panginoon, ang kinakailangan mag-function, nang sa gayon makapagpatuloy siya sa buhay na ito. Kung hindi pa tapos ang kanyang layunin sa ibabaw ng lupa, Lord, kaya mong ipanauli ang kalakasan ni Paigno, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Lord, ikaw po ay makapangyarihan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Hallelujah, abutin mo ang kalagayan ni Paigno, Panginoon, sa gabing ito. At maging man, sino man sa gabing ito, Panginoon, na nangangailangan ng kagalingan, Lord. Hallelujah, tinataas namin sila sa iyo, Panginoon. Unang-una na, ang bawat isa amin na nandito sa gabing ito. Tinataas po namin ang bawat isa, Panginoon. Nangangailangan kami ng kagalingan. Kung di man sa literal na pangangatawan, Panginoon, ay sa spiritual naming pangangatawan. Sapagkat alam namin, napakarami pang sakit ang meron dito, Panginoon. Hallelujah, tulungan mo ang bawat isa amin, Panginoon. Abutin mo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, haplusin mo ng iyong pagmamahal sa gabing ito ang bawat isa amin. Hallelujah. O Lord, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo, ang iyong kabutihan, Panginoon, ang nagdadala sa amin sa pagsisisi, Panginoon. O hallelujah, repentance, Panginoon, na kinakailangan namin. Lord, napaka-imposible man talikuran ang mga kasalanan na ito. Sapagkat ito ay minsan kinagawian na namin, kinasanayan na namin, Panginoon. At hinahanap-hanap ng aming mga laman, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita at ng iyong Espiritu na kayang bumago sa aming mga buhay. Baguhin mo ang bawat isa amin, Panginoon. Hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming mapasalamatan. Patuloy ka naming maitaas. Ikaw ang mapupurihan, Panginoon. Ikaw ang malawalhati. Ikaw ang madakila sa gabing ito. Lahat ng kapurihan ay aming binabalik lamang sa iyo, Panginoon. Tatangi mong pangalan, aming Panginoong Kristo Jesus. Can we say amen? Hallelujah. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah.